Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibdin natin na lahat na shock. Kapapasok lang, sumabog sa galit. Nako, Mindanao, pro BBM na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Saan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang balita mga kababayan mula po sa Malacanang. Binira na rin po ng Malacanang si Anjo Iliana na ngayon po ay binibira ang administrasyon at si Senator Tito Sen. Nako. Sabi po dito sa Abante News Online mula si Castro po ang nagsabi nito mga kababayan. Sabi po ni Castro, Anjo Iliana binira, ay caption pala ito. Anjo Iliana binira ni Jose Castro. Walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Sabi pa po dito, sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka. Anjo, wala kang kredibilidad. Nako po. Wala raw kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay sa kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Pero teka lang, sa inyong dalawa, okay? Sa inyong dalawa po ni Anjo Iliana, mga kababayan, sino bang mas may credibility? Diba? Si Anjo, kilala niya po. Matagal niya pong nakilala or nakasama itong si Tito Soto, diba? Sa Itbulaga. Malamang mayroon po siyang nakikitang mga himalang ginagawa. Sino sa inyong dalawa ni Anjo Iliana ang may kredibilidad para magsalita ng mga ganitong bagay? Diba? I think mga kabayan, ito na naman si Castro, Grabe na naman po ang pagtatanggol ng pagtatanggol. Well, anyway, kung kayo po ang tatanungin, kanino po kayo mas naniniwala, kay Castro ba or Anjo Iliana, nasa inyo na po yun. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, Representative Paulo Duterte sumabog na po sa galit. Sabi niya po dito, noong bilyones ang nawawala, nasaan kayong mga magagaling na umuusig? Kung tutuusin, mas dapat itanong, may nanagot na ba sa bilyones na wala sa panahon ng amo ninyong bangag at tambaluslos? Wala, di ba? Totoo, di ba? Totoo naman po mga kababayan, Pagdating po kay Vice President Sara Duterte, napakagaling nilang umusig kahit walang ebidensya, basta makapagsalita lang against Vice President Sara Duterte. Pwede na yan, di ba? Pero ngayon mga kababayan, bilyones po at umabot sa trilyon ang pinag-uusapan ni isang, di ba? Ni isang salita sa mga hinayup. Di ba? Wala tayong naririnig. Anong nangyari? Mga tulog ba kayo? Mga natutulog yata ang ating mga butihing mga congressman, nako po. Di ba?
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Nako, ito po ang good news. Sana ay magpatuloy po ang ganitong mga balita, no? Kasi ganito po ang ini-expect ng taong bayan, no? Ito po ang balita mga kababayan mula po sa Abante News Online. Yan Just in, si Senator Ping Lacson. Kasi po ang balita, sabi po dito sa balita, Romualdez at Co. Si Saldico po ito mga kababayan, iimbitahan sa Senate Blue Ribbon hearing. Just in, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na inimbitahan na ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Representative Saldico para sa susunod na pagdinig ng komite. Ayon kay Lacson, dadaan muna ang investigasyon kay House Speaker Jesus D, no? Bilang paggalang sa interparliamentary courtesy bago ito opisyal na maipadala kay Romualdez. Ayan mga kababayan. Paano si Ko? Nakauwi na ba si Saldico mga kababayan at inimbitahan na po nila? Sana po ay marinig natin, no? Harap-harapan magsalita itong si Ko at Romualdez mga kababayan, mapanood naman natin, hindi gaya sa ICI. Wala tayong koneksyon, di ba? Wala, bulag. Oo nga, bulag tayo, bingi tayo sa investigasyon ng ICI, no? So ayan, mabuti po ito kasi may development na nangyayari. Di ba? Anyway, eto pa. Pasadahan din po natin ang post lang po ito mga kababayan, no? Kung kayo po ang sabi po dito, pulso ng bayan, kaninong congressman kayo mas may tiwala? Kay Kiko Barsaga or kay Sandro Marcos? Syempre. Diba? Kanino ba magtitiwala ang mga Duterte diehard supporter? Diba? Syempre dito po tayo kay Kiko Barsaga. Palakpakan po natin. Pipili lang din naman tayo, wag ng Marcos, di ba? Wag na po Marcos mga kababayan. Nako, sawang-sawa na po tayo sa Marcos Dito naman po tayo sa isang Kiko Barsaga. Ayan mga kababayan. Ito last po natin pag-uusapan tapos i-play na po natin yung video. Nako. Kayo pong mga taong gobyerno, ayan mga government employee, year-end bonus, cash gifts. Sa mga government employee, maagang maipamimigay. Ayon po yan sa Malacanang. Yan, palakpakan po natin. Good news, government employees maagang maipamimigay ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift para sa mga kawani ng gobyerno ayon sa Malacanang. Ayan mga kabayan maaga daw ipamimigay at 5,000. Baka pag dumating sa inyo, 1,000 na lang to. Di ba? Kaya binabalita natin to para at least maging alerto po, no? Baka kasi kurakutin, uso ngayon ng korupsyon. Di ba? Anong malay natin, hindi lang flood control, kundi pati sa bonus, mayroon ding korupsyon. Nako po. Anyway, eto na mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction ngayon itong dumaan sa wall ko na post ni Pepeng Agimat. Nakakatawa ang kanyang title o caption. Sabi niya, Mindanao, unti-unti nagiging pro-BBM na. Sabi ko, what? Tagasan ba itong Pepeng Agimat ito? Ako, since 1985, nandito na ako sa Mindanao. Alam ko kung ano ang political situation sa Mindanao. Sabi niya, meron daw Mindanaoan political survey na ginanap itong September 2025. Okay? Tumaas daw ng
18% ang suporta kay PBBM dito sa Mindanao sa survey ito. Sabi dito, ramdam ng mga taga Mindanao ang government projects ng Marcos administration dito sa Mindanao. Maayos daw ang infrastruktura, mabilis daw ang government services, at damang-dama ang tulong sa mga farmers and fishermen. So, lumalakas na ang tiwala ng taga Mindanao kay BBM, isang rehiyon na baluarte ng mga Duterte. Yan. Tinignan ko yung people who reacted. Kasi dito mo mano yung pulso ng taong bayan. Ang nag-react is 2,400. Alam nyo, ang tumawa 2,400 din. Ang nag-like lang is nasa 200 plus lang. So, nagpapatawa itong Piping Agimat. Ito na ang kalakaran ng Marcos administration. So kayo nga mga kabayan, kayong mga taga Mindanao, mag-comment po kayo, no? Dito sa pagdumaan po ito sa inyo, paki-comment nga po kung talagang solid PBBM na po ang Mindanao. Kasi hindi talaga kapani-paniwala, di ba? Itong mga ganitong post mga kabayan, hindi po pa kapani-paniwala. Mag-ano naman kayo, gumamit naman kayo ng magandang strategy, di ba? Para mas kapani-paniwala sa taong bayan, no? Talagang kayo ay mahal na ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung ganito mga kabayan, napaka-obvious naman ng wala nga sa lugar niya nga mga kabayan, di ba, sa Ilocos Norte. May mga nagko-comment pa minsan-minsan dito na taga doon daw sila, pero Duterte naman daw ang kanilang puso mga kabayan. At hindi Marcos. Kasi nga wala namang ginagawang maganda, di ba? Mga kabayan, wala isipin mo, wala pong nasaan po ang ligasiya ni Presidente Bongbong Marcos Jr., di ba? 3 taon na pong nakalipas, mag-4 na taon na naman mga kabayan, hanggang ngayon wala pa rin. These are trolls. Kasi kalalabas lang yung Pulse Asia survey na kung saan ang trust and approval rating ni VP Sara sa Mindanao is 96%. Halos mas mataas pa nung before yung May election this year. Ang trust rating and approval rating ni VP Sara is 97. So bumaba lang ng 1%. Kasi nag-96 ngayong September. Si PBBM nung before election, Mayo, katatapos nilang ipakidnap ka si PRRD, ano lang, 2% lang ang kanyang trust and approval rating sa Mindanao. Si Martin Romualdez, 1% lang. Ganyan po katindi. Kalit ng taga Mindanao sa ginawa ng Administrasyon Marcos kay Tatay Digong natin. Kung malakas ang suporta ng taga Mindanao kay BBM, bakit nung nag-lindol, kalimutan ko na anong petsa yung lindol sa Davao Region, namasyal, pumunta, nag-inspect kagad si PBBM sa Manay, Davao Oriental, tama ba yan? Manay. Kasi nandun ang epicenter. Kung malakas pang suporta ng taga Mindanao kay PBBM, bakit
yung mga tao sa Manay na binisita na ng Pangulo, bakit sinigawan nila si PBBM ng Sara, Sara, Sara? So isa lang po mga kabayan ang nakikita ko dito, no? This is all mind conditioning, no? Kinokondisyon po nila ang ating isipan. Baka may gusto lang, may balak na naman po silang gawin, no? They are conditioning our minds, mga kabayan, na malakas pa rin, ha? Or malakas siya, walang pa rin kasi hindi naman talaga naging malakas to eh. Malakas siya President Bongbong Marcos Jr. kahit hindi, di ba? Ay, bakit ayaw nilang tanggapin mga kabayan, no? Na itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay nanalo lang dahil po kay Vice President Sara Duterte. Kung wala po si Vice President Sara Duterte, nako, imposible pong manalo itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yeah. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.